sa Mike Apio Uminion, ito yung title natin, Duterte, makakalabas na daw, sabi ng DDS. So, fake na naman, fake news na naman kayo. Pinaasa nyo, binobola nyo, ginagamit nyo, nilinin lang nyo ang inyong mga followers at subscribers na rin. Kasi kadalasan nagsasabi niyan yung mga vloggers na maka-Duterte, puro kayo panluloko, puro kayo panlilin lang, hindi na kayo naawa sa mga Pilipinong umaasa at pinapaniwala nyo. Kasi nung isang araw, pinapalabas na sa birthday ni Duterte, makakalabas na raw. Sa birthday daw ni Duterte, makakauwi na. Ay, puro kapalpakan, wala naman nung nangyari. So, di ba, fake news na naman. Sunod na ating pag-usapan, balikan natin mamaya yung isong yan kasi kawawa yung mga nalilin lang nila pang sariling interest lang para manloko ng kapwa. Pilipinas, suportado ni President Donald Trump laban sa China. Ayan it's sa MA Pinoy TV. Yan ang matindi. Itong unahin natin talakayin. Iyak naman dito mga DDS at yung mga vlogger na nag-seminar sa China. Yung mga vlogger identify na mga Duterte na ayaw sa ginagawa ni Pangulong Marcos at ipaglaban ang West Philippine Sea at ng majority ng mga Pilipino. Pro-China sila. Ay ito ngayon. Ipinagdiinan na po ni US Defense Secretary Pete Hegseth na suportado ni President Donald Trump ang Pilipinas, si Pangulong Marcos laban sa tawag nila ay China. Communist China ang tawag niya. So laban sa China sa ginagawa sa South China Sea at West Philippine Sea. Sabi niya hindi lang West Philippine Sea, pati South China Sea at sa buong rehiyon hindi papayagan ng Amerika ang ginagawang pambubuli, pang-argabyado at pang-aagaw ng China. Yan po ang matiin sinabi. Sige nga, pakinggan natin. Hopefully inyong marinig at mapakinggan itong sinabi ng, saan na ba yan? US Defense Secretary na nandito sa ating bansa. Antindi na kanya sinabi. Kasi nilang, pagkatapos niyang mag-courtesy call sa Pangulo, sa Malacanang, dumiretso ng Department of National Defense. At doon po nila tinalakay ang talagang lahat ng detalye. Ayan sandali lahat ng detalye tungkol sa mission niya dito sa Pilipinas. Okay? At higit sa lahat, yung posisyon ni President Donald Trump. Pakinggan po ninyo ito. Pakinggan po ninyo ito. Mahalaga po ito. Sinabi mismo ni US Defense Secretary. Mataas na opisyal ng Trump administration. Secretary Pete Hegseth. Ito na yun. Pakinggan natin. Sandali Here in Manila with Secretary Teodoro on my first trip as the Secretary of Defense in the Indo-Pacific. You know this. The audience knows this. The United States has been fighting shoulder to shoulder with the Philippines since World War II. Our partnership not only continues today, but we are doubling down on that partnership. And our ironclad alliance has never been stronger. We agreed on the next steps to reestablish, and that's key, reestablish deterrence in the Indo-Pacific region. These efforts build on an ongoing $500 million commitment in foreign military financing and other security assistance to support the Philippines' military modernization. First, we agreed that the United States will deploy additional advanced capabilities to the Philippines. This includes using the Nemesis anti-ship missile system and highly capable unmanned surface vehicles in exercise Balikatan this April. These systems will enable U.S. forces and the armed forces of the Philippines to train together on using advanced capabilities to defend the Philippines' sovereignty. Magsasalig na pagsasanay ang mga sinabing persa at marami pa hong gagawin. Tungkol sa mga persa ng militar na gagawin. Did I get that right? Batanes. Marami. Islands. Special Forces training together. Super good. Dali, sinasabi niya rito, okay? Pati yung mga balikatan exercise ay suportado ni President Donald Trump at ipagpapatuloy. Sandali lang Ipagpapatuloy nga po yung mga galawan na yan. Okay? Kaya magandang balita ito. At lalo pong wala ding magagawa ang mga vlogger na kontrahin pa to dahil nandito na nga po, pumunta nga po, dumalaw sa atin ang Defense Secretary ng Amerika na si Hegseth para po, di ba, makipagmabutihan sa Pilipinas. At meron nga nangyari na
balikatan na exercise nila, nagpatrolya sila dyan sa may West Philippine Sea at nag-oobserba po ang Chinese Coast Guard. Tinitignan siguro kung ano ang mga magiging galaw, kung ano ang gagawin ng mga nagbalikatan forces, yung tatlong battleship o tatlong warship dumaan po diyan sa may West Philippine Sea at nagpatrolya at wala pong nagawa ang mga Chekwa kung hindi tumingin lamang. 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, ito pong mga nangyayari na ito ay hindi nangyari noong panahon ni Digong. Hindi nangyari. At nung panahon ni Digong, mas nakita natin na pinapaubaya ni Digong ang West Philippine Sea sa mga Chekwa. Umabot pa nga sa punto na nagkaroon po ng fishing ban diyan sa West Philippine Sea. Panahon ni Digong yan. Yung presidente na nangako na poprotektahan ng ating mga kaislahan, ng ating mga karagatan, kalupaan, diyan po sa West Philippine Sea. Nangako siya. Talagang sabi nga niya, magje-jet ski siya, di ba? Hindi naman nag-jet ski. O ngayon, pagkatapos na mahuli ng ICC, alam pala nila yung soberenya. Alam pala nila? No, alam pala nila yung mga pag-aari ng Pilipinas. Tao, karagatan, kalupaan, yan ang ating soberenya. Airspace, yan ang ating soberenya, yung mga nasasakop ng ating kumbaga area of responsibility. Hanggang sa 200 nautical miles exclusive economic zone, sakop po yan ng ating bansa. Kapag dumaan ka sa airspace, lumipad kunwari ang mga jet, o lumipad ang mga eroplano, o lumipad ang mga rocket ship papunta sa buwan, ayan po ay sakop ng ating bansa. Diba? Ngayon, nung nahuli si Digong, sigaw sila ng sigaw. Nabastos ang ating soberenya. Naagaw ang soberenya. Isang tao lang po yung nahuli. Pero alam nila pala yung salitang soberanya. Diba dapat noon nyo sinigaw yan? Dapat noon nyo sinabi sa ating mga kababayan na nabastos ang soberanya natin dahil yung pong ating West Philippine Sea ay hindi atin. Hindi naging atin. Bagkus pinaubaya ni Digong sa mga Chekwa para mas maraming Chekwa ang makakain ng galunggong, bangos at tuna. Alam nyo, napunta po ako ng China. At ito ang isa sa mga na-realize ko. Atin po talaga ang West Philippine Sea. Bakit? Napakalayo ng China sa West Philippine Sea. At kailangan nilang sakupin ang West Philippine Sea dahil po napakarami nilang tao na kailangang pakainin. Pero diba, hindi rin naman pwedeng kanila yan at hindi po tayo makakapangisda dyan. Dahil tayo rin po ay meron ding mga kababayan na kailangang kumain ng seafoods. Kaya alam nyo po, mas mabuti pa talaga ngayong panahon ni PBBM dahil ang West Philippine Sea po ay pinaglalaban niya at hindi po pinapaubaya sa ibang umaangkin ng ating soberanya. Si Digong, inyo na yan, si Digong! Pangalawa, meron pong mga bagong facilities, mga bagong mga equipment ng US government ang ipapadala dito. Hindi lang yung Typhoon missile system. Meron pa hong bago. Lahat na daw ho ng mga facilities na kakailanganin sa balikatan exercise at ng Pilipinas para sa defense ay gagawin na ipadadala dito ho sa Pilipinas. Okay, sandali lang ha. Ayusin lang natin yung ating mikropono para malinaw. Ayun, okay? So, yan ang pagpapatunay na taliwas sa pinakakalat before election, during election sa Amerika at after election, again, ang mga DDS na sinasabi nilang anong tawag dito? Parang medyo mainit. Hindi pa lumalamig yung aircon.
ang Duterte raw or yun daw Trump ay kaibigan ni Duterte. Napakalaking kalokohan po yan. Ang Amerika, wala ng business sa mga dating Pangulo. Ang Amerika, nakikipag-business, nakikipag-tie up, nakikipag-ugnayan sa incumbent president ng Pilipinas. Hindi sa nakaraan. Tapos na yun eh. Again, panluloko yan ng mga DDS na sinasabing iyak daw ang Marcos administration dahil ang Trump administration ay maka-Duterte. Puro kalokohan kayo kasi. Puro kayo fake news. Ay ito ngayon, nagpunta na si US Defense Secretary Hegseth nga po at sinabi niyang sulit. Siya ay kumakatawan sa buong Amerika at sa Office of the President ng Estados Unidos, President Trump, bilang Defense Secretary at ipinarating kay Pangulong Marcos, kay Defense Secretary Gibo Teodoro, nag one-on-one meeting na nga sa Aguinaldo kahapon at yan na kanya sinasabi. $500 million initial na tulong plus yung mga equipment na ipapadala rito, yung balikatan sa Bataan at iba pang gagawin ngayong April, next month, ay makikita na po ang mga modernong armas na ipapadala ng Amerika dito sa Pilipinas na ayaw ito ng China. Alam naman natin, yung mga Chinese government, pagka gumagalaw ang Amerika at nakakaroon tayo ng mga facilities na tulong ng Amerika, galit na galit sila. Pero walang pakialam ang Trump government. Ano man ang sabihin ng China, hindi pinapansin at gagawin nila ang tulong sa Pilipinas at dito sa rehiyon. Dahil nga ho sa patuloy ng pambubuli, panghimasok ng China. Ayan o. So ito yung magandang balita para sa lahat ng Pilipino. Ang problema nga lang, yung mga DDS vlogger at mga DDS supporters talaga nila, hindi naniniwala dyan. Wala tayong pakialam dyan. Wala na tayong magagawa dyan kung ayaw nila. Bulahin nila ng bulahin yung kailang sarili, bulahin nila ng bulahin ng kailang mga followers. Tingnan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ito ang totoo na ginawa ng Pilipinas at ng Amerika. At yung pagdideklara officially ni President Trump through Secretary Hegseth nga po ay napaka tindi. Dahil nga po sabi nga niya, inuna niya na puntahan ang Pilipinas dito sa rehiyon. Kasi importante sa kanila si Pangulong Marcos at ang Philippine government. Dahil mula sa Mutual Defense Treaty, 71 years old na kontrata, yan ay mananatili at palalakasin pa. Yan po ang magandang balita. Any comment, reaction sa bagay na ito? Malaya po kayo. Ano sinasabi ni Maharlo ka? Yari daw si PBBM dahil nanalo si Donald Trump. Ito daw si Donald Trump, kaibigan daw ito ni Digong. Sinasabi din ng mga DDFs yan. Wala daw mapapala ngayon ng Pilipinas dahil daw si Donald Trump ang nanalo na presidente. Alam niyo po ba, nitong mga nakaraang araw, meron kaming naging bisita na Amerikano at binoto niya si Trump. At excuse me po. Alam niyo po, sa pagboto niya kay Trump, hindi daw siya nagsisisi dahil noon daw si Biden ang presidente nila, napakataas daw ng inflation at pinapasok daw napakaraming migrants at pati daw mga, kumbaga parang bumaha daw ng mga Chinese product doon po sa Amerika. Ayon yan doon sa ating kaibigan na Amerikano na dumalaw dito sa atin. Ngayon po, eto po nga, nung nabanggit ko po yung tungkol sa tulong ng Amerika sa atin, simula noong World War II pa, napakaganda na naging usapan namin. Kasi ito yung parang gustong baguhin ni Digong na ang mga Chekwa ay mas nakatulong sa atin. At alam niyo yung dahil nga ang mga Chekwa ang ating kumbaga isa sa mga pinakamalapit din natin na kapitbahay. Parang ang gusto ni Digong kasi noon, nung time na yon, mag-focus tayo sa ating, kumbaga, love your own. Asian tayo, o di kumampi tayo sa mga Chekwa kasi Asian tayo. Pero hindi po maitatanggi. Napakalaki po ng naitulong ng Amerika sa atin simula pa noong panahon ng World War II na kung saan hindi po tayo makakaranas ng ganitong kalayaan, hindi natin mararating ang kasarinlan kung hindi tayo tinulungan ng mga Amerikano. Hindi po maitatanggi yan. Nasa mga history books yan at maraming talaan ang magpapatunay na ang mga Amerikano talaga ang siyang nakapagpalaya sa atin mula sa pananakop ng mga Kastila.
Oo nga, at nasakop din tayo ng mga Amerikano, pero for good ang nangyari. Nagkaroon man ng laban ng Philippine-American War, pero 'di ba pagkatapos po nun, ay tinulungan po tayo ng mga Amerikano para po makaalpas tayo sa pananakop naman ng mga Hapon. Doon pa lang Yun yung katotohanan Kasi yan yung tinuro sa akin. Nung nag-aaral ako sa Bulacan, at kaklase ko, si Ryan, shoutout po kay Mami Mameng. At kaya Daddy Emil, shoutout po sa inyo, salamat po sa inyong panonood yan, mga kababayan ko diyan sa Santa Maria, Bulacan yan. Anak ni Kaakang. nakakamiss diyan sa sa Santa Maria. Alam niyo po, yan ang tinuturo sa amin. Yan ang tinuturo nung ako'y nag-aaral. At tsaka ko, sigurado ko, na yan ang tinuturo sa mga eskwelahan magpasa hanggang ngayon. Pero bakit nung panahon ni Digong, mas kumampi siya sa mga Chekwa? Bakit? Kasi nga si Digong po, sa Davao ay napakaraming kaibigan ng mga Chekwa. Alam niyo po ba sa Davao, 4 na tauhan ng Davao, na mga civil registrar employee kinasuhan. Bakit? Kasi merong mga Chekwa na na-issuehan ng birth certificate na sila yung mga Pilipino. At meron din pong nahuhuli diyan sa around Davao region. Ngayon may mga nahuhuli diyan. Nakita ko sa balita na meron pong mga Chekwa diyan na merong mga business. Pero yung business nakapangalan sa Tagalog. Nakapangalan sa Pilipino. Nakapangalan sa Pilipino pero ang may-ari Chekwa. Kapag tinanong mo yung mga tauhan kung nag-e-exist ba yung Pilipino na pangalan na may-ari nung establishmento na yon, hindi po nila kilala. Non-existent. Ang kilala nilang boss, yung Chekwa. Pati sa mga papeles, nakapangalan sa Pilipino pero ang may-ari Chekwa. Ito yung ginawa ni Digong. Kaya siya kampe sa mga Chekwa. At alam po yan ng kaibigan kong Amerikano na ang mga Chekwa talagang bibigyan ka niya ng pabor, bibigyan ka ng pera, lahat ng lagay, lahat ng illegal, lahat ng makakapagpayaman sa'yo, ibibigay niyan. Pero mas magpapayaman sila para mabawi nila yung binigay sa'yo. Hindi katulad ng mga Amerikano ngayon. Talagang ang kanilang tulong, talagang ang kanilang mga binibigay sa atin, kumbaga yung pag-aalaga nila sa Philippine-American friendship, talaga namang napakabuti po at maayos na maayos. Alam nyo, ewan ko lang talaga kay Digong, bakit gano'n na ultimo history gusto niyang baguhin at meron siyang isang speech niya narinig ko, sinabi niya, ang mga Chekwa daw ay talagang mga unang panahon pa mga kaibigan natin kasi pinapakinabangan tayo sa usaping trade. Yung black gold trade noon, yung tinatawag na black gold, yung paminta. Kasi dito sa atin noon, masagana tayo sa paminte. Alam niyo ba, one time in the history of the Philippines, tayo po ang isa sa mga pinakamalaking tawag doon? Exporter. Ayun, exporter ng paminta. Nangyari din na ang Lipa City sa Batangas ang naging kumbaga kuhanan o number 1. Nagkaroon ng ng parang flag sa mga nagkaroon ng sakit ang mga kape, punong kape sa iba't ibang lugar ng mundo. Tanging ang Pilipinas lang ang nakaligtas kasi nga po tayo ay archipelago, nakabukod tayo. Ngayon, yung mga iba nating yung ibang lahi pumupunta ng Lipa City, Batangas para lamang makakuha ng kape. Naging number 1 tayo niyan, exporter. At sa atin lang, tayo lang ang nag-supply. Nung time na yun hindi ko lang matanda kung anong year yun. Basta napakatagal na. Nangyari din po yan na tayo ang nag-supply ng kape sa buong mundo. Dahil po sa nagkaroon ng sakit ang mga punong kape sa iba't ibang lugar. Kumbaga,
hindi may tatanggi na napakarami rin pong mga trading partners tayo, trading countries na pumunta din sa atin. Pero bakit hindi yun ang mas pinili ni Digong na kaibiganin at ang mga Chekwa pa? Diba? Bakit mas pinili niya ang mga Chekwa kaysa sa mga Amerikano? Kasi si Digong matagal nang merong hindi pagkagusto sa mga Amerikano. Ultimo yung nangyari noon na yung sinasabi ni Digong na merong ginawa ang mga Amerikano sa Mindanao na krimen, hindi rin po yan na kumbaga masasabi na kasalanan ng mga Amerikano dahil yan po ay noong panahon po na merong labanan pa. Kaya alam nyo si Digong ngayon kumbaga sinisingil. Yun yung birthday niya, di ba? 80th birthday niya, nakakulong siya. Talagang hindi ka makakaligtas sa sa tadhana. Kapag may ginawa ka, meron talagang kapalit yun eh. Meron talagang mangyayari na na hindi po maayos sa'yo. Sisingilin ka talaga. Diba? Kaya lagi ko sinasabi, nangyari kay Digong, hindi lang aral kay Digong, hindi lang aral sa atin, kundi aral sa lahat ng politiko, aral sa lahat po ng mga Pilipino na lahat ng ginawa nating masama in the past, pagbabayaran natin soon. Hindi man ASAP, as soon as possible, di ba? Pero darating at darating talaga, nasisingiling ka. So, pinakamainam siguro para hindi mangyari yan or makontra yan, wag mong hilingin, wag mong asamin na ikaw ay pagbayarin ng tadhana. Wag mong hamunin ng tadhana kasi kapag hinamon mo ang tadhana, napakasaklap po ng balik nito. Magbe-birthday ka sa kulungan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Sir Mike Abe, support nyo Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito sa YouTube. Ayun. At inuulit ko po, shout out kay Mami Mameng at Daddy Emil. Ayan. At sa aking, may grupo kami dati nito. 3 kaming makukulit Tomac yan. Ayan. Tomac yan. Shout out din kay Tomas Saka syempre sa ating tropa pips na si Ryan. Diyan sa Santa Maria. Ayan. Salamat po. Bye-bye. Ingat po kayo. Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.